isa sa ating panauhin para sa umagang ito. Walang iba kundi si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense. Good morning, Yusek Nepomuceno, sir. Morning, Yusek. Good morning po, Ma'am Chisde, Sir Christian. Sa ating mga kababayan, good morning po. Opo. Sir, alam ko, abala na naman ang OCD, NDRRMC, dahil itong Bulkang Kanlaon natin, ako, ayan na naman, nag-aalboroto. Pero ang isa sa kaibahan, mayroon na nga po tayong Task Force Kanlaon. So ano po ang kaibahan ng pagtugon o response ngayon ng gobyerno dahil mayroon ng Task Force doon sa dating wala tayong task force? Tama po. Yung ginawa po nung March 3 ng Malacanang sa utos po ni Pangulong Bongbong Marcos, gumawa po ng National Task Force para sa Kanlaon. Ang magiging pinaka-focus po niyan ay yung long-term solutions po dyan sa bulkan. Ibig sabihin, inaasahan naman ho kasi nating, kumbaga hindi naman ho natin mapipigil yung pagputok niyan pagdating ng araw, hindi lang ngayon. So tinitingnan na ho natin dyan yung kung saan sila pwedeng permanenteng ilagay bilang yung mga evacuation centers at yung kung kinakailangan, yung relocation po ng mga komunidad po doon. Ang ibig po sabihin ba niyan yung regular nilang kung saan sila naroon ngayon, kailangan maging permanente na talaga para anytime na may ganyang insidente, hindi na yung kung saan-saan pa humahanap, kung saan sila pwedeng ilagay? Oo, tama po yun. Kasi ang permanent danger zone ho dyan, yung within 4 kilometers, yun ang prioridad natin. Yung mga inilikas po natin na nandun pa, dapat huwag na sila bumalik talaga doon dahil permanente nga po yun. Ngayon, yun naman pag nag-level 3 po tayo, kagaya ho ngayon, ang alert level is level 3. Yung mga hanggang 6 kilometers naman. So, ibig sabihin, yung between 4 to 6 kilometers na nalagdag doon sa within 4 kilometers, kailangan yan, meron na talaga silang permanent pupuntahan na evacuation centers. Pag kinakailangan kasi ang ginagamit po nating evacuation centers niyan, 22. 11 isa dyan, mga paaralan. So marami ho nagiging bungang problema rin po yung mga mag-aaral natin sa paaralan, hindi sila makapag-aaral ng tama. At yung mga estudyante din ho natin na bilang mga evacuees, hindi rin sila makapag-aaral ng tama. Kailangan mabigyan ho ng parang permanent solution po kasi yan. Iyon na nga yung isa sa i-follow up ko din na Christian kasi ang pagkakaalam ko dati pa may utos na gumawa na ng permanent evacuation centers, hindi po ba? Nasaan na po ba tayo sa puntong yon, Yusek? Maganda naman po, nagkaroon na ho ng Ligtas Pinoy na batas po. Yan ay ipinasa po noong nakaraang kongreso. Ibig sabihin, inoobliga po lahat ng local government units, ibig sabihin mga munisipyo, hindi lang ho level ng probinsya, kailangan magkaroon sila ng at least isang maayos na evacuation center. Yun ho yung maganda doon. Ano? So ang gagawa po niyan ay ang DPWH. Subalit ang tulong naman ng Office of Civil Defense, kami naman po yung mag-a-identify o kami yung pipili ng tamang lugar upang masigurado naman natin na yung magiging evacuation centers ay hindi naman siyang tatamaan ng baha o ng landslide. Kasi naranasan po natin yan last year. May mga evacuation centers po. Sila naman ang binaha at meron pang isa na delikado sa landslide. So, nandiyan na po tayo. May batas na po dyan. Magiging obligasyon na po yan ng ating mga local government units. Yung mga LGUs nga lang po, na hindi kaya yung pondo, aalalayan naman po yan ng national government. Yusek, ngayon papasok na yung tag-ulan, malapit na rin yung pasukan. Ano yung ginagawa nating paghahanda doon sa ating mga kababayan dahil yung mga ilang paaralan ginagamit na evacuation center at ngayon nandiyan na naman yung banta ng pagbaha, landslides. Ano yung mga preparasyon na ginagawa ng OCD lalo't hindi pa naman na itatayo yung mga permanent evacuation centers? Tama. Sabay-sabay po talaga eh. Dalawa ho yung on top of yung dati na natin ginagawa ng mga coordination, dalawa ho yung nakita natin dapat idagdag din po kagad. Una-una, yun yung paggamit ng mga makabago mga scientific tools. Galing naman po yan sa DOST, sa Pag-asa, sa PBOLS, upang mas magamit po namin sa ating mga pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan. So ang pangalawa naman po kailangan ho natin gawin yun nga po, yung mga evacuation centers, kailangan maghabol-habol tayo dyan. Kaya lang, hindi yun naman magiging available yan within the year. So, kailangan paspasan po yung, at least pag-identify po ng mga evacuation centers po natin. Yun.
saan yung hamon dyan sa paghahanap ng lugar para sa evacuation centers? Kasi syempre dapat yung mahahanap nyo, yung matatag din yung Tama, lugar. oo. Mm-mm. Ma'am Tuesday, ang unang dyan hamon yung availability po ng lupa. Dapat po kasi government land talaga yan. Hindi po tayo pwedeng bumili kasi ng lupa from the private sector. Mhm. Una-una, mahal po yun at mahabang proseso. So yung pag-identify, kailangan po kakasya naman po yung dinisenyo ng DPWH na hindi lang po yun kasi takbuhan ng mga tao, dapat yan, meron niyang para maliit na study area, para maliit na paaralan, para tuloy-tuloy pag-aaral ng mga bata. Meron po yan lugar para sa mga nanay na tinatawag pong nursing mothers. Mm-mm. Meron din hong dasalan kung kinakailangan. So, hindi po basta-bastang building lang po itatayo natin. At may lutuan, Mm-mm. may utilities, siguro din kung may kuryente, may tubig, pag kinakailangan po yan. Parang magtatatag kayo ng panibagong community. Community, oo ba? Ang barangay. Mm-mm. Ika nga. Sa ano po yun, sa evacuation centers lang po yun. Right, Iba pa okay. po yung relocation areas po Correct. talaga, kagaya din sa Tanlaon. Ang ina-identify naman po dito, yung lugar na magkakaroon po, yung sinabi niyo po ng communities, hindi lang po yung mismong evacuation. Mhm. Ibig sabihin, may kalye naman na po patungo doon sa lugar kasi may Correct. mga evacuation centers na na-identify na ngayon nakikita ko natin yung ibang evacuation centers hindi naman po talaga nagagamit. Mm-mm. So kailangan i-consider natin yung accessibility at again, magkakaroon ng kuryente, tubig at sana nga malapit-lapit din po dun sa kanilang magiging source ng ikabubuhay po nila, yung hanap buhay po nila. Mhm. Nabanggit nyo yung hanap buhay, Yusek. 5 buwan na sila, kung hindi ako nagkakamali, na nandyan sa mga evacuation center. Mag-limang buwan na po. Oo. Paano natutugunan naman po yung nawala nilang kabuhayan? Paano sila kumikita ngayon? So, mabigat po yan. Unang-una talagang yan lugar na yun sa Canlaon. Pinaka-vegetable basket po yan ng Visayas eh. Mhm. Hindi ho normal yung sitwasyon natin po talaga doon. Kaya umaalalay po ang DSWD at pati ang Department of Labor, meron na rin silang cash for work. Subalit hindi rin po sapat yan. Kaya paminsan-minsan ang local government units nagre-request sila kung pwedeng payagan yung ating mga kababayan na umani naman po kahit papano. Mhm. So medyo ang totoo po niyan, may risko po yun. Kaya- So ang ginawa ho natin dyan, consensus na lang, pinipili na lang yung oras. Halimbawa, mula tanghali hanggang alas 3 o alas 10 hanggang alas 3, Mhm. pagbabawalan sila pag magdidilim na, risko po yun. Pero Correct. para lang din maalalayan yung kanilang hanap buhay kasi nakakatakot pag biglang Yes. pumutok yung bulkan, delikado. Mhm. Pero nire-risk ko na rin po yun dahil nire-request din po ng LGUs. Tayo naman sumusuporta. Subalit, ini-clear lang natin yung window para makabalik sila kagad sa kanilang mga evacuation centers. Mhm. Speaking of Yusek, yung kalusugan nila, dahil it's been 5 months na nasa evacuation center sila, hindi natin maalis na sama-sama na, nagkakahawahan. Kumusta yung kalusugan ng ating mga kababayan sa evacuation centers? Oo nga Sir Christian, may mga kababayan tayo doon nagkakaroon ng respiratory illnesses. Mhm. Yun yung number 1 lagi lalo na Yes. pag nagkaroon ng ashfall. Meron tayong pinamimigay na 95, kaya lang hindi naman po laging sapat yung ganyan mga solusyon. Yun nga, tama ho. Pag nandun naman sa isang evacuation center, kahit po may mga tent sa loob niya, may mga divisions, nagkakahawan minsan sa respiratory disease. Pero wala naman po yung parang pandemic na malala. So nagagamot naman po ng Department of Health yun. May tinutugunan naman po nila. Pero hindi po naiwasan po yun. In fact, meron po tayo naging casualty na 2 po na iulat. Subalit may mga preconditions po sila Mhm. last year po. So, anong lagay po early nung this dalawa year, na yun? Namatay na po yun eh. Ay, sa Mhm. evacuation Oo, center pero- na namatay. Oo, pero may sakit na po sila talaga bago pa pumunta po doon sa evacuation centers natin. At sa mga official reports, hindi na po isinama po yun sa directly related doon sa pagpigil nila o pagtira doon sa mga evacuation centers. Kaya lang, ibig sabihin, kung nandun sila siguro sa
normal na bahay nila, baka po Mm-mm. iba po yung sitwasyon. Correct. Oo, kasi pagka nandun ka sa evacuation Iba center pa rin talaga. talaga. Oo, mahirap ang kondisyon Pe- doon. Oo, kahit po tayo sa bahay natin, Mhm. subukan yung huwag lumabas ng 5 buwan. Mabigat din Diyos po ko. yun. Pero Yusek, sa datos natin, ilan yung kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers? Ilan yung nagkasakit tsaka ilan yung nasawi? Marami-rami rin po yun hanggang ngayon. Mahigit 8,000, to be exact, 8,131 po. Sa ngayon, ang nasa loob pa ng evacuation Families. centers. Hindi po bumabaga dahil dati 8,000 plus na rin yan. Ang ibig sabihin sa bilang ng pamilya, Mhm. 2,551 yung mga pamilya nasa loob ng 21 evacuation centers natin. Ang kabuuan ng buong rehiyon, ano po yan, NIR, Region 6 and Region 7, bali parang 3 regions po yan. Mhm. Ang apektado ho ay halos 90,000 po mga individuals po yan, ang mga tao. So mabigat-bigat din po. Yung numero po kung ilan po yung ginamot ng Department of Health, wala lang po sa akin ngayon. Mhm. Subalit wala naman po naiulat na nasawi after nung unang buwan po natin dyan. Oo. Mhm. Ay, sabi nyo nga, ang hirap yung ganyang sitwasyon. Mhm. So magmula noong Enero hanggang ngayon, tumutugon ang gobyerno. Mayroon pa bang pondo, Yusek, para maituloy-tuloy Sapat lang yung pa ba? pagtulong sa kanila? Ayos pa naman po yung ating ang pondo naman po manggagaling po sa local government unit at sa ating po sa NDRRM fund po natin. Mm-mm. Yan po ay pondo naman ng presidente. At yung kanya-kanya mga ensya, okay pa rin po tayo. May kompleto po tayo. Kaya lang, yun nga ho, papasok na po yung tag-ulan. Yan, isa pa. Kaya ho, kumbaga, kinakalibrate natin ho yung paggastos. Sa ngayon nga po, ang direktang, kumbaga, ibinigay na po ng pamahalaan sa kanila, combined na po yun, Mm-mm. 293 million na po yun. Mhm. Malaki-laki na po yan. Mhm. Hindi lang naman po OCD, so Mm-mm. malaki-laki na po yan. Ang nawala naman po sa kanila sa agrikultura, malaki na rin, 129 million plus na. Nako. So yung pondo naman po ng pamahalaan, yung national government, sa ngayon, out of the 20 billion original natin noong January, Mm-mm. ngayon nasa 16 billion pa naman. Kaya lang, Mm. pagpasok na po talaga ng July, hanggang Disyembre, dyan po mabilis yun lalo na po halimbawa yung mga pagtugon ng DSWD, malaki po talaga ang pangangailangan ng DSWD dahil pagkain po yung kanilang Correct. pinaka-assignment na Mm-mm. ginagampanan po nila. Yan, Kaya sana, Mm-mm. last year po medyo kinapos na po tayo noong November to December. Mhm. So dapat depende kasi kung ilang bagyo daraan sa bansa. Mhm. Nabanggit nyo, Yusek, na kanlaon pa lang yun Ito na. Ay tag-ulan na. Tuwing hapon, Yusek, na ulan na. Mhm. Ay nag-aantay lang ng timing ang Pag-asa bago mag-declare na officially tag-ulan na. Pero Pero parang, papunta na tayo oo, doon, Yusek. Paano naman natin pinaghahandaan itong, alam naman natin pag tag-ulan, baha, landslide. Oo, talaga pong sabay-sabay po talaga. Kaya sa Mhm. OCD nga ho, halos nagpapasalamat ako, hindi lang naman sa OCD, pati yung mga kasama natin sa local government units, yung mga disaster officers natin dyan. Mm-mm. Ganyan po talaga, taga-taga lang po kami lahat. Pero, again, maganda na po yung ating scientific data. I-maximize na lang po natin yung paggamit yan upang maiwasan po yung magiging casualties ng bagyo. Diyan po kami nakatutok. Habang binabantay naman po, hindi lang po kanlaon ang bulusan, di po pa nagparamdam rin. Correct. Medyo, tapos naghahabol din po tayo sa paghahanda naman meron na rin po task force doon, naghahanda tayo sa malalaking lindol. Yan naman ay pamumunuan naman ng DENR. Mm-mm. Kasi mahusay naman po yan sila Sector ni Loizaga. Ipinag-utos po yan ni Secretary Gilbert Chodoro. Binuo na rin po yan upang magkaroon po ng partikular na atensyon yung paghahanda naman ng malakihang paghahanda para po sa mga malalakas na lindol kung sakaling mangyari din po yan. Sabay-sabay po talaga Ganyan po yung bansaho natin talaga Yes, Oo Yusek. nga, Oo. napakabigat ng responsibilidad ng OCD and DRRMC. Oh, Yusek. Paro, tayo nga, nananawagan kami. Marami naman po nang tumutulong. Ang maganda po, for the last 2 years, ang dami na ho namin naging formal na partnerships Mhm. sa private sector. Ang laki po ng tinulong nila sa karanasan po namin itong lalo last year.
pagdating po sa mga yung binibigay na assistance, galing po sa inyo, sa inyong foundation, yung mga pagtulong sa ating mga kababayan, pati po sa logistics, nakakatulong pa ating mga kababayan. At mahalaga rin po yung mga nasa academic community, may mga kaalaman po silang na idadagdag sa amin. At ang mga kasama natin sa media, nakapagpirmahan na rin po kami sa ating ilang mga kasama sa media dahil kailangan po todo-todo po talaga yung tulungan ho natin. Oo. Yusek, speaking of pag-ulan, dahil yun dyan sa Canlaon, nakahanda na yung ginagawa na yung mga evacuation center, may mga plano na. Dito sa ibang bahagi ng bansa, alam naman natin pag tag-ulan na Tuesday, di ba? Sa Metro Manila, sa Lahat Bicol ng Region, mga syudad sa bansa, sa Northern bahain na. Luzon, yung mga evacuation center din ba para sa kung sakaling bumaha or may magkaroon ng ibang kalamidad, nakahanda rin ba ang NDRRMC na or meron bang plano at least? Ganito po. Yung ating organisasyon, organisado po yan. Makita naman po natin noong nakaraan kahit 6 na bagyo sunod-sunod in 45 days po yun. Pagdating ko sa bagyo talaga pagbaha, ready po tayo dyan, pati yung pagtugon natin. Kaya lang, ang bigat-bigat po ngayon, yung pondo kailangan ma-calibrate po natin yan. Kasi hindi naman po nadagdagan po yung pondo ng NDRRMC. Pareho lang po, ano yung pondo last year, yun din po yung pondo ngayon. Ang tinitingnan po natin maaring madagdag, yun po bang, yun nagdesisyon na po kami nung 2 months ago na kailangan, kahit quote-unquote, kahit shear line lang yan, tinatawag na shear line, or yung ITCZ, na kapag tulungan na po kami sa Pag-asa, humingi kami ng tulong, naggumawa na rin tayo ng protocol. Correct. Kasi pagdating sa bagyo, maganda na yung protocols natin eh. Pag in-announce natin sa publiko, maganda na yung reaction sa tulungan. Pero pag yung shear line, napansin po natin, walang parang nababaliwala po ba? Kumpara sa mga bagyo. Nagkaroon din ng casualties kahit shear line lang eh. Yun na nga eh. Ano na yun, Yusek tawag nito, konting ulan na nga lang eh. Mayroon malaking baha, di ba? May landslide. So, tsaka nagka-casualties po eh. Correct. Okay na po sana kahit po magkaroon ng inconvenience sa atin. Pero yung casualties po ang iniiwasan natin, kabilin-bilinan po yung sa amin ni Paulong Bongbong. Kaya lang ganito po, I take this opportunity kung para sa mga kababayan natin nakikinig. Sa mga susunod na taon talagang parang ganito rin po talaga mararanasan natin until and unless magkaroon po talaga ng tinatawag na comprehensive and integrated solutions bawat isang river basin. Ibig sabihin, meron kasi tayong 18 river basin. Ang pinakalagi nating nararamdaman, of course, sa Metro Manila, yan ay epekto ng Marikina Pasig River Basin. correct. Sa Cagayan, galing po kami last week, nakita po namin heavily silted talaga ang Cagayan River. Sa Mindanao, yung sa bandang Misamis Oriental Occidental, hanggang norte po yan, yung Abra po, hanggang Ilocos. Ganito po yun ang ibig sabihin ng integrated and comprehensive. Bawat isang river basin, 18 po yan, dapat po yan yung tuloy-tuloy na maayos talaga na yung pagtanggal po nung yung dredging po, Pangalawa, kailangan po ng engineering solutions ulit para sa Lindulian, yung big dams, catch basins, canals, reforestation, at disiplina ng ating mga mamamayan sa pagtapon po sa ilog natin ng mga basura. Kapag hindi po natin nagawa po yung comprehensive solution na yan, bawat isang river basin, hanggang apo po natin, ganito po ang ating pinag-uusapan. Yun. So dapat lahat dito may participation. Hindi lang dapat iasa sa gobyerno, sa local government. Yung participation mo bilang isang individual, yung basura, wag naman natin itapon kung saan. Very basic. Very basic. Yun, doon, yun ang ugat bumabara. Dahil kung saan-saan tinatapon. Dahil kahit kung anong linis ng pamahalaan, kung patuloy na magtatapon, Wala paulit-ulit lang din talaga. Babara din po yan, masisira po yung mga equipment po ng MMDA, masisira din po yan. One last napaksa, Yusek. Itong San Juanico Bridge, mayroon ba kayong update dyan? Parang maraming na-stranded. Nag-meeting po kahapon sa Region 8. Na-assign po ng mga probinsya dyan ang Office of Civil Defense para pamunuan po yung paghahanda dyan. At pag yung
control po ng trapiko. Mm-mm. Ngayon, mukhang kinakailangan nila ng immediate repair po nung San Juanico Bridge. Mhm. Kaya binigyan po ng paghihigpit yung pagtawid po dyan ng mga malalaking truck. Dahil napakatagal na po ng San Juanico Bridge, 1980s pa po yan. Ano? Pero ang concern so- ngayon, Yusek, paano Traffic. yung mga Stranded. oo, yung mga kasi Hindi pangunahing tulay yan na Mhm. nagta-transport ng lahat ng basic commodities, kung ano-ano. Paano yun? Wala bang rerouting? Paano? Inintay ko pa yung ulat, pero magkakaroon po. Pero ang rerouting po kasi malayo talaga. Malayo nga eh. In fact, may mga, mabigat-bigat yung sitwasyon nun dyan. Yung tulay naman na bago, itinatayo pa lang. Mhm. Nakita ko pong personal po yan. Tanaw po yung bagong lugar ng tulay, kaya lang, hindi pa naman po tapos yun. Mukhang, na-identify pa lang yung lugar. Mhm. Hanggang bukas po, malaman namin eksakto. Sa ngayon po, kagabi, ang inulot namin nung natapos silang meeting kahapon, ay kinakailangan nila ng emergency repair po dyan. Nung tanungin namin, ano ang rough estimate? Very rough estimate po ito. Wala pa po masyadong detalye. Between 300 to 500 million pesos yung kinakailangan nilang pang-repair dyan. Mhm. Wala naman po sa budget po yan ng, sa ngayon, yan ang alam po namin ng DPWH. Kaya inaaral namin kung pwede ba yan makuha dun sa NDRRF fund natin. Mhm. Ayaw naman po namin i-volunteer dahil nga nakangamba Tag-ulan naman na po tayo. tayo. Baka Oo, lang tsaka last kailangan year nga natin po. yan. Kinapos din po tayo last year eh. Buti na lang tumulong po ang Office of the President nung bandang Mhm. late November to December. Nangihingi na po kami ng pondo talaga sa Office of the President po. Yusek, tama ba? Meron ng rekomendasyon ng state of emergency ang Samar dahil dyan sa problema sa San Juanico Bridge? Meron na po. Tinitingnan lang namin yung formalities po ng pag-anda po nun. Actually, ngayon po pumasok na yung ulat sa akin yung alas 8. Mhm. Babasahin ko lang po maya-maya po. Alright. With that, yun muna ang aming concerns sa Yusek Nepomuceno. Sir, babalitaan mo kami sa mga development dyan, lalo na dyan sa San Juanico Bridge. Mukhang dadagdag Opo. yan sa mga isa sa Problema problema ng natin OCD. kasi yung agricultural products, Oo. yan ang concerns ngayon. Salamat po sa oras, Yusek Nepomuceno. Sa uulitin po. Salamat din po sa pagkakataon. Good Thank you po. morning po. Mga kapuso, nakausap po natin si Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno. Naku, Christian, yung Hilingan, walang pinoprotektahan.